Ang aming grupo ay lumampas sa target na kita ngayong taon. Sigurado ako na sa pamumuno ni Ginoong Xie sa susunod na taon, mas makakamit pa natin ang tagumpay. Ang kabuuan mo sa JR Bar ngayong gabi ay wise and quarter 80,000. Lahat kayo ay may pambihirang kasanayan. Masahe, sayaw, dalubhasa sa lahat ng gawain. Masigit pa kay Xie Waijin? Ganun ba? Tara na. Xie Waijin, anong dala mo rito? Kung gusto mong manood, umawi ka sa bahay at gagawin ko ito para sa'yo. Pero sa tingin ko ang mga galaw mo ay hindi kayang pantayan ang sa kanila. Paano mo malalaman kung hindi ka manonood? Bitawan mo ako. Mas magaling sila kaysa sa akin. Ito ay isang maling pagkakaintindi, hindi ko. Ngayong pagkakataon, kahit umiyak ka sa harapan ko, hindi ako titigil. Hindi pa ba gising? Ayaw mo ng bonus mo. Si Mr. Z ay may mahinang memorya. Sinisante mo na ako. Ikaw, Si Mr. C ay matangkad, gwapo, at perpektong katawan. Gusto ko siya. May problema? Sa 10 minuto, gusto ko ang resignation mo. Huwag kang mag-alala, mananatili ako sa bahay at magiging maayos. Gagastusin ng matalino ang pera mo. Sa halip na panoorin kang kumuha ng mga alalaking escort, maging personal assistant ko. Ang asawa ko kailangang nasa tabi ko para sa kapayapaan ng isip ko. Mapagsamantala ka. May kasunduan tayo. Walang interaksyon sa trabaho, magkunwaring magkaibang tao. Hindi mo naman ako gusto. Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Ito ay para sa iyo. Isuot ang singsing na ito at akin ka na. Marami tayong panahon, Ginang Xie. Napakalaking brilyante. Hindi naman peke. Bibili ba ako ng peke? Ito ay Royal Grade, William Pink Diamond. Nagkakahalaga ng bilyon sa subasta. Siya pala ay romantiko. Si Mr. Sie ang gusto mo? Tingnan mo ang sarili mo. Palaka na naghahangad ng karne ng sisne. Nakuha mo ang nararapat sa'yo? Sinisanti ka na. Ang mga palaka ay may antas. Ang antas ko ay nakakakuha ng magaganda. Ang kapangitan mo, hindi magkakaroon ng pagkakataon. ikaw.
Alam mo ba na si Miss Shen ay kasalukuyang nasa opisina ng CEO? Siya ay pino at marangal, perpektong tugma para kay Mr. C. Umihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Ikaw. Waijin. Nasira ang kasal ko. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Ano ang solusyon mo? Magpakasal tayo. Magpakasal na tayo. Hindi. May asawa na ako. Imposible. Waijin, nagsisinungaling ka sa akin, tama? Mr. Z, ang kape mo. Bakit malamig? Nakita kitang masayang nakikipag-usap sa babaeng ito, Mr. Z. Ayokong makagambala. Pwede kang pumasok kahit kailan. Malugod kang tinatanggap. Ang lakas ng loob mong kausapin siya ng ganyan. Titiyakin ko na masisante ka. Ito ang kumpanya ko. Hindi ikaw ang nagdedesisyon. Waijin, bakit mo siya ipinagtatanggol? Ikaw? Nagkakilala na ba tayo dati? Sa tingin ko, hindi. Baka pangkaraniwan lang ang mukha ko. Kung wala nang iba, aalis na ako. Hindi dapat malaman ni She Huaijin na ako yung matabang babae na humabol sa kanya noong high school. Mandidiri siya. Waijin? Dapat umalis ka na ngayon. Tiyak na siya si Kishia. Noong high school, palagi niyang hinahabol si Waijin. Ngayon, nasa kumpanya niya siya. Titiyakin ko na mapahiya siya sa harapan niya. Monitor, matagal na tayong hindi nagkakasama. Magayos tayo ng reunion, mabuti ba? Chisha, oras na para umuwi. Kita tayo sa lobby. Ang reunion na ito sa high school ay sapilitan para sa'yo. Ang pagliban ay kawalan ng respeto. Sige, ayos na. Reunion? Nakatanggap ba si She Huaijin ng parehong abiso? Malalaman ang pagkakakilanlan ko. Eksakto, yun ang nagpapaliwanag. She Huaijin. Ikaw. Nakakahiya ba ako sa'yo? Bakit ayaw mong ipaalam ang tungkol sa relasyon natin? Dahil hindi mo naman ako gusto, manatili na lang tayong profesional sa opisina. Walang komplikasyon. Bakit mo naman naisip na hindi kita gusto? Huwag mo na yang isipin. Ganun lang. Libre ka ba bukas? Bakit? May plano ka para sa akin? Pwede kitang samahan kahit kailan. Hindi. Kailangan kita. Mag-overtime sa opisina bukas.
Ano? Sa ilalim ng iyong kahangahangang pamumuno, ang CIE Group ay naging pinakamalaking konglomerato sa Jiang City. Dapat kang magsikap at magbigay ng halimbawa para sa iyong mga empleyado. Ganyan ka ba kadesperado para iwasan ako? Hindi mo man lang ako papuntahin sa reunion? Lumabas ka. Lumabas ngayon. Ano bang problema niya ngayon? Matagal na tayong hindi nagkita. Shiwei, nakita ko ang diamond ring na yan sa balita. Si Mr. Z ay gumastos ng 10 bilyon para bilhin ang singsing na ito. Lumalabas ito ay para sa magiging Mrs. G. Shiwei, napakaswerte mo. Tiyak! May chismis na si Mr. C ay magpo-propose na. Shiwei, dapat mo kaming imbitahan lahat sa kasal. Sigurado? Siyempre. Bakit hindi pa dumarating si Chisha? Hihintayin ba natin siya? Chisha? Hindi ba siya yung madungis na baboy sa school? Bakit pa natin siya hihintayin? Pasensya na, huli ako! Si Chisha nga ba yan? Pasensya na talaga sa lahat. Ikaw si Kisha? Paano ka naging napakaganda? Hindi ba ito ang sikat na ugly duckling sa school? Ang laki ng pinagbago! Si Shen Shiwei ay nakikilala kung sino ako ngayon. Wala naman si Shi Huaijin dito. Kayong mga ito talagang walang pagbabago mula noon. Ganon pa rin kayo kasama. Ikaw, Shiwei, huwag kang bumaba sa antas niya. para namang bababa ako sa antas niya. Nabubuhay sa pera ng isang tycoon, nagpa-plastic surgery para pumorma, gusto lang niyang pakasalan si Huaijin. Sinusubukan niyang pakasalan si Huaijin. Ano? Talaga namang sinubukan niyang manligaw kay Mr. C. Hindi mo alam, dati siyang mahigit 100 kilo at hinabol pa nga ako noon. Sa laki mo, 2 katulad ko ang kaya mong palitan. Paanong naglakas loob kang magkagusto kay Mr. C? Tama! Lihim na may crush kay Huaijin mula noong high school. Inamin mo pa nga ang pag-ibig mo sa publiko. Nakakahiya namang eksena yon. Wala nang hiya ang babae. Chisha, ang singsing na yan sa daliri mo kamukha ng kay Shiwei. Itong singsing, hindi ba ito ang iniwan ni Mr. Z para sa magiging asawa niya? Ang tanging isa sa mundo. Paano nakuha ni Kisha yon? Kung hindi mo kayang bilhin, tigilan mo ang pagpapanggap na mayaman. Bumibili ng peke. Sinabi mong peke ang sakin? Halatang peke ang sayo. Ang kay Shiwei ay regalo ni Mr. C. Si Shiwei dito ang magiging Mrs. C sa hinaharap. Imposibleng peke ang kanya. Nabalitaan ko na may asawa na si Mr. C. Sinasabi mo bang ikaw ang asawa niya? Shiwei, pinakasalan mo si Mr. C? Bakit may tinatago sa mga kaklase tulad natin? Tama, oo nga. Ayaw ni Huaijin ng pampublikong pagpapakita. Shen Shiwei, ikaw ba talaga ang asawa ni Mr. C? Kung hindi siya si Mrs. Chi, ikaw kaya. Nagdedeliryo siya. Kung akala niya pakakasalan niya si Huaijin at kinopya pa ang estilo ng singsing niya, nagtataka ako kung alam ni Huaijin kung gaano siya kakasura suot ang singsing na yon, kung baka itakwil niya ang singsing. Hihilingin ko kay Huaijin na bilhan ako ng bago. Mas peke ka pa sa murang set na ito. Subukan natin ang pagiging totoo ngayon din. Ang tunay na premium na brilyante ay lumalaban sa malakas na acid corrosion. Mag-eksperimento ba tayo? Bakit ako susunod sa iyong mga kahilingan? Gawin mo na ang test, Shiwei. Patunayan mo sa publiko. Ilagay mo siya sa tamang lugar. Itigil mo ang kanyang kalunos-lunos na pag-arte. Nakakasuka.
Ang bilyong yuan kong brilyante ay hindi dapat madumihan ng maruming likidong ito. Ano, takot patunayan? Sa peking binili mo, nagpapanggap kang si Mrs. Shi. Panoorin mo akong patunayan ito. Ayusin natin ito sa publiko kung sino ang tunay na manloloko. Ano ang hatol? Totoo ba o peke? Tunay ang singsing na ito. Maaari bang si Kisha ang tunay na Mrs. G? Pumasa ang sing-sing ko. Ngayon ikaw naman. Siguradong minanipula mo ang test. Bakit ko sasailalim? Tumanggi ako. Shen Shiwei, nagpapakita ba ang konsensya mo? Eksakto. Masyadong takot patunayan. Maaring siya ay isang impostor na Mrs. Shi. Bakit natutunaw ang peke mong diamante? Ayos lang, walang problema. Saktong timing. Ang pamilya ng kaibigan ko nagpapatakbo ng tindahan sa Yiwu. Bibilhan kita ng bago mamaya. Peke pala ang singsing ni Shiwei? Malamang may pagkakamali. Imposible. Si Mr. C ay hindi masukat na yaman. Bibigyan ba niya ang asawa niya ng peking singsing na diamante? Imposible. Baka may halo ang tubig. Sa ganyan katigas na bibig, ikaw ba ay isang woodpecker o ano? Naiintindihan ko na ngayon, tiyak na si Kisha ay sinuhulan ang waiter para maipit ako. Linawin ko lang, mahal ako ni Huaijin. Walang pakanaang makakapagpabago yun. Sabi ko sa'yo, Peke, ang tunay na diamante ay hindi nababasag sa pagbagsak. Tingnan yung lahat, ito ay malinaw na salamin. Ang peking tao ay nararapat sa peking gamit. Salamat. Ano ang problema ng amo ngayon? Hinila kami dito para sa biglaang overtime. Mukhang galit na galit. Bakit hindi ipinapakita ni Kisha ang kanyang pagkakakilanlan sa akin? Kailangan ko siyang mahanap. Ito ang unang regalo ni Xie Huaijin sa akin. Isang mumurahing bagay mula sa vendor ay napakahalaga sa iyo, babayaran kita. Sapat na ba ito? Gusto mo pa? Eto! Ito ay mula sa asawa ko. Kisha, nababaliw ka na ba? Kisha, baliw ka. Sino yan? Nag-text si Mr. Z na darating siya. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, naglalaan siya ng oras para sa ating reunion. Wey, bakit pa siya ang pakialaman? Sinira niya ang iyong engagement ring mula kay C. Pagdating ni Mr. C, makukuha niya ang nararapat. Darating si Huaijin, Kisha. Paano mo siya haharapin? Dati gusto ko si Xie Huaijin. Ano naman? Isang lalaking kagaya niya, sino ba ang hindi magugusto sa kanya? At saka hindi ba ikaw ang humabol sa kanya ng ilang taon din? Anong nangyayari? Tingnan mo ito. Ano ito? Xie Huaijin, gusto kita. Nagkita tayo sa isang ordinaryong ngunit karaniwang hapon. Kisha, ang iyong liham pag-ibig ay nakakagalaw ng damdamin. Bakit hindi pumayag si Huaijin nun? Siguro dahil mataba ka at pangit. Siguro dahil mataba at pangit ka noon? Nasa akin pa ang litrato mo noong high school. Gusto mong makita? Ibalik mo yan. Kunin mo kung kaya mo. Galingan mo. Ibalik mo yan. Balik mo na.
Gusto mo? Kunin mo. Nakita siguro ni She Huaijin. Akala ba niya pinlano ko ang pagpasok sa kumpanya? Kikayamutan ba niya ako dahil mataba ako? Didiborsyo ba niya ako? Mr. C, dapat mong turuan ang babaeng mataba na to. Sinira niya ang singsing ng kasalan ninyo ni Wei. Huaijin, dumating ka. Alam kong hindi mo ako iiwan. Ayos ka lang. Shen Shiwei, binalaan kitang huwag siyang galawin. Mr. She, bakit niya pinoprotektahan si Kisha? Posible bang siya ang totoong Mrs. Shi? May singsing din siya. Huaijin, hindi mo alam. Ang babaeng ito ay isang manloloko. Siya yung mataba na nagtapat sa'yo nung high school. Nagpa-plastic surgery siya gamit ang pera ng mayaman. Tapos pumasok sa kumpanya mo. Oo, nagustuhan ko si She Huaijin. Pero hindi ako nagpa-opera o kaya nilapitan ko siya sinasadya. Ang magustuhan ng isang pangit na mataba. Kadiri kahit kanino. Kisha, mahiya ka naman. Enjoy kayo sa party, alis na ako. Hindi man loloko si Kisha. Siya ang asawa ko. Ay, sa totoo lang, kaibigan ako ng asawa niya. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kahit kanino tungkol sa atin. Kung tutuusin, hindi niya talaga ako mamahalin. Maghihiwalay din kami sa huli. Tama ba? Ginoong Si. Huaijin, kasal ka na. Akala ko ginagawa mo lang akong selos na nagsisinungaling ka. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Miss Shen, masyado kang mayabang. Dapat mag-alala ka sa sarili mo. Tumakas ang fiancé mo pero pumunta ka rito inaasahan mong maging backup plan mo ako. Kaya ang damdamin ni Miss Shen ay hindi sinuklian. Kung gayon, paano ka at isang bulag na nagmamahal na tulad ko na iiba? Noong mga panahong iyon, noong ikaw ay mataba at pangit, nagtataka ka ba kung nandidiri ba si Huaijin sa iyo? She Huaijin. Dahil nandito na ang lahat, hayaan ninyong linawin ko ang isang bagay. Ako ang unang nagustuhan si Kisha at ako ang patuloy na sadyang lumalapit sa kanya. Kaya ayaw kong makarinig ng kahit anong masamang usapan tungkol kay Kisha. Paano nangyari ito? Noong una, si Kisha ay mataba at pangit lang. Walang magkakagusto sa kanya, lalo na ikaw. Ang pag-ibig ay hindi sa itsura. Ang totoo, noon pa mang kilala ko na si Kisha. Hindi ko maalala na nakilala ko si She Huaijin dati. Imposible! Huaijin, siguradong nagsisinungaling ka. Tama ba? Noon, malinaw na gusto mo ako. Kung hindi, hindi mo ako aasikasuhin ng ganyan. Shen Shiwei, tigilan mo ang pagyayabang. Sinusunod ko lang ang utos ng magulang ko na tulungan ka. Paano nangyari ito? Kisha, gising. Kahit hindi niya gusto si Shen Shiwei, hindi ka rin niya gusto. At saka alam na niya kung ano ka dati. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ang mahal ko ay si Kisha. Pero, may asawa na si Kisha. Hahabol ka pa rin ba sa kanya? Bilang CEO ng She Group, magiging spare tire ka ba niya? Basta si Kisha, gagawin ko lahat. Kung titingnan mo pa ako, sasabog ang puso ko. Anong ginagawa mo? Kisha, nasaan ang wedding ring mo? Kapag may asawa, dapat suot ang wedding ring. Baka isipin ng iba na single ka. Ang singsing na yon ay binili ni Mr. C para kay Kisha.
Ibig sabihin, ang singsing sa kamay ni Shen Shiwei ay peke. Nagpapanggap siyang Mrs. G. Sinuot ko pero sinira ni Shen Shiwei. Bagaman malamang hindi naman ito mahalaga. Miss Shen, ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng 30 bilyon para makuha. Ito ang William Pink Diamond. Binili ko ito para sa asawa ko bilang regalo sa kasal. Asawa mo? Oh, ito ay regalo para sa kaibigan ng asawa niya. O sa halip, regalo ito sa akin para sa kasal. Magkano ang presyo? 30 bilyong yuan. Ang walang ingat na gumastos. Paano mo ito babayaran? Bank transfer o cash? Ang halagang ito ay sobra. Ito ay isang scam. Iyan ang sinabi ni Xie Huaijin. Ibig mo bang sabihin na siya ay gumagawa ng pandaraya? Anong problema? Pinaghihinalaan mo na peke ito? Hindi iyon. Ilipat mo na lang ang pera mamaya. May mga gagawin ako. Uuna na ako. Ang asawa ko ay naghihintay sa bahay. Nag-iinip na. Okay, kita-kita. Bakit mo ako sinusundan? Inihatid kita pa uwi. Hiniling sa akin ng asawa mo na alagaan kang mabuti. Sa buong daan, nanatili siyang tahimik. Nagagalit ba siya? Hindi maaaring iwanan ng ganito. Kailangang linawin ang mga bagay. Xie Huaijin. Alam ko sinabi mo ang mga bagay na yon ngayon para tulungan akong iligtas ang mukha. Hindi ko ito saseryosohin. Anyway, salamat para sa araw na ito. Alam ng lahat, Xie Huaijin at Shen Shiwei ay mga sweethearts noong bata pa. Galit lang siya tungkol sa kasal niya, kaya ang pag-arte. Chisia, tigilan mo na ang labis na pag-iisip. Chisia, legal tayong kasal. At hindi ako nagsisinungaling para masaya. Xie Huaijin, tigilan mo ang pagpapanggap sa publiko. Ihinto mo rin ang pag-arte sa akin. Makatitiyak ka, hindi ko ibubunyag ang ating kasunduan. At hindi ko kailanman dadalin sa'yo ng gulo. Amoy ako ng alak. Maliligo muna ako. Chisia, ano pa ba ang dapat kong gawin para lumingon ka sa akin? Chisha, ang sulat mo ng pag-ibig ay talagang nakakagalaw. Bakit sa tingin mo si Huaijin ay hindi ka tinanggap noon? Dahil siguro mataba at pangit ka noon. Ano ang gagawin ko? Alam niya lahat. Magsisisi ba siya sa pagpapakasal sa akin? Ay, nakalimutan kong magdala ng pajama. Xie Huaijin? Xie Huaijin, malamang umalis na inis sa akin para iwas sa awkwardness. Ikaw nandito ka pala buong oras. Bakit hindi ka nagsalita? Naiinis ako. Ayokong magsalita. Chisia, ayos ka lang? Xie Huaijin.
Siya, pinagdaanan ni tatay ang napakahirap upang sa wakas mapakumbinsi si Ginoong Liang na baguhin ang isip niya. Ang salo-salo ng kasunduan ay alas 4 ng hapon. Ngayon, bumangon ka na, isesend ko sa iyo ang address ng venue. Alas 4 ng hapon? Ang engagement banquet ko? Oo, makinig ka. Pagkatapos nito, ako ay opisyal na magiging biyena ng isang mayaman. Hahaha, maraming kailangang ihanda. Kailangan ko nang umalis. Huwag kang mangahas na malate. Engagement? Ngayon ko lang nalaman. Ang tatay ko ay laging nakatutok sa pagbebenta sa akin parang hayop. Noong nakaraan, blind date. Ngayon, diretso siya sa engagement. Sa pagkakataong ito, sisirain ko lahat ng maingat na binalak na plano. Sasama ako sa'yo. Bakit? Ang engagement banquet ng asawa ko, hindi ba dapat ang asawang lalaki dumalo para manood? Hindi ko ito ideya. Sama ka kung gusto mo. Tigilan mo ang panunuya. Kami ay legal na kasal, sertipikado ng gobyerno, pero ginagawa akong parang isang maduming sikreto. Baliw ka. Alin ang dapat kong piliin? Kunin mo ang itim? Pero, pakiramdam ko ang pula ay nagpapakita ng mas maraming kapangyarihan at kumpiyansa. Dahil ang telang pula ay hindi matatago ang mga marka. Ah! Binabati kita. Congrats. Oh, salamat sa inyong lahat. Congrats! Sige. Nung huling blind date, naagaw ang anak mo. Nagbayad ako ng 1 milyon para sa seremonyang ito. Kung maglakas loob siyang hindi pumunta at hiyain ako sa harap ng lahat, huwag mo akong sisihin kung walang awa akong kumilos. Opo, Ginoong Liang. Ako ang ulo ng pamilya. Ang salita ko ay batas. Hindi siya maglalakas loob na sumuway. Gagarantiyahan ko na nandito siya. Mas mabuti pang hanapin mo siya ngayon din. Ngayon, o kung may mangyaring mali, kukunin ko ang kabilang kamay mo bilang kabayaran. Malalaman mo kung ano ang mangyayari kapag tinawid mo ako. Naiintindihan ko. Ginoong Liang, tingnan ninyo. Papalapit na ang maswerteng oras. Bakit hindi kayo mauna sa entablado? Opo, ako na ang bahala. Ang walang kwentang babaeng iyon ay maglalakas loob na sirain ang mga plano ko. Tuturuan ko siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Sisiya. Hinihintay ka ni Mr. Liang. Umakyat ka na sa entablado. Kilos. Hindi ko siya pakakasalan. Wala kang pagpipilian. Umalis ka na. Huwag mo siyang hawakan. Ikaw, sino ka ba? Nandito ako dinidisiplina ang sarili kong anak. Karapatan ko yan. Payo ko sa iyo. Tigilan mo na ang pakikialam sa usaping pampamilya. Umalis ka rito. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Paano kung ipagpilitan ko ang makialam? Akala mo ba mapipigilan mo ako? Ha? Ay nako. Kisha. Ang kapal ng mukha mo. Nagdadala ka ng isang di kilalang hamak sa iyong engagement party. Sinusubukan mo bang ipahiya ako? Nang lubusan? Ikaw? Hindi siya basta-bastang lalaki. Talagang kasal na kami. Ano? Nasaan ang dote? Magkano ang binayad niya? Wala kahit isang sentimo. Walang utang na loob na anak. Pinalaki kita sa loob ng maraming taon para makakuha ng dote. At ngayon, talaga namang pinayagan mo siyang makuha ka ng libre? Ikaw, kasal ka sa anak ko, magbayad ka 1 milyong dote. Ngayon na. Sinabi ko sa'yo, walang dote. Wala kahit isang sentimo? Ikaw, naririnig mo ito? Gusto ko sanang magbayad. Pero ayaw ako payagan ng asawa ko. Kalokohan. Hindi ka man lang makakaya ang dote. Chisha, ano ang problema kay Mr. Liang kaya medyo mababa? At pangit pero mayaman at makapangyarihan siya. Kaya niyang magbayad ng 1 milyon na cash. At itong pogi, hindi man lang kaya ang 100.
Ang 1 milyon ay wala. Kaya kong magbigay ng 10 milyon kung kailangan. Pero ang dote ay para kay siya, hindi para sa isang goa na tulad mo. Pakiusap. 10 milyon? Tigilan mo ang kalokohan. Tingnan mo ang mukha mo. Bah, ikaw tumingin. Ito ba ay katanggap-tanggap? Ano ang tinitingnan mo? Sa itsura niya, malamang siya ay isang lalaking escort nakikinabang sa anak kong babae. Tandaan mo ito, walang milyon pera, walang usapan. Kayo ay maghihiwalay. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Kung si Liang Ming ay napakagaling, ikaw ang magpakasal sa kanya. Ikaw. Walang utang na loob. Lalaban ka sa akin. Nakalimutan mo na kung sino ang tatay mo. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo kung paano magdisiplina. Sinabi ko nang huwag mo siyang hawakan. Okay ka lang? Walang utang na loob na anak. Paano mo nagawang magdala ng isang estranghero para saktan ang sariling tatay mo? Hindi ka tatay. Alam ko kung bakit mo minamadali ang kasal na ito para punduhan ang kapatid gamit ang dote ko. Ang kapatid mo ay magdadala ng karangalan sa pamilya. Babae ka lang. Kahit sinong asawa ay pwede na. Karangalan? Bagsak siya sa lahat ng klase. Isang peste na magtatapos sa trabaho sa pabrika. Iyon ang kanyang rurok. Ikaw. At anong mana? Naghahari ba ang pamilya mo rito? Parang nalulunod kayo sa utang. Eksakto. Makinig kang mabuti siya. Akala mo ang pagpapakasal sa gwapong ito ay magpapalaya sa'yo? Ginastos ko na ang dote. May utang ka na sa kanila. Ako ang tatay mo. Hindi mo ako matatakasan. Ginastos mo ang pera ng dote? Hindi problema ko. Kung sino man ang gumastos, siya ang dapat magbayad. Kung talagang hindi ka makabayad, mukhang mayroon kang maganda kang itsura. Bilang huling paraan, pakasalan mo siya para sa akin. Ikaw. Ako. Akala mo makakatakas ka? Kilala mo ba si Liang Ming? Ang tigre ng Jiang City. Kahit ikumpara kay Ginoong Xie, magkapantay lang ang lakas. Kung hindi ka makikipaghiwalay, lahat tayo ay mapapahamak. Ang mawala ng mga paa ay pinakamaliit na bagay. Talaga? Kung gayon, personal kong makikilala ang tigre ng Jiang City na ito. Ak! Alisin mo ang kamay mo sa akin. Protektado ako ni Ginoong Liang. Ark! Galitin mo si Ginoong Liang at sisirain ka niya. Bitawan mo. Pakawalan mo ako. Basta na lang siyang inihagis sa lupa? Kaya pinakasalan mo ang asawa ko? Ikaw pala. Sinira mo ang huling pagkakataon ko sa pag-aayos ng kasal. Muntik nang mawalan ng tagapagmana ang pamilya ko. Ngayon, sinisira mo ang aking salo-salo sa engagement at ninanakaw ang babae ko? Liang Ming, tigilan mo na ang pantasyang ito. Hindi kita pakakasalan. May asawa na ako. Ano? May asawa? Kaya, magkasundo kayo. Hindi. Niloko mo akong pakasalan ang isang babaeng may asawa, nag-set up ng honey trap para sa akin, Para sa isang ginamit ng babaeng may asawa, naglakas loob kang humingi ng 1 million na bride price. Tapos ka na! Ginoong Liang, itong gwapong lalaki ay isang mahirap lang. Hindi makabayad kahit isang sentimo. Paanong maihahambing sa iyo? Kung hindi mo iniisip, panatilihin mo siya. Bilang isang laruan, pakalmahin mo lang ang galit mo. Ang pera ko ay hindi masasayang. Kukunin ko ang babaeng ito ngayong gabi. Bukod dito, pagkuha ng asawa ng iba mas nakakasabik. Kung maglakas loob ka, hihipuin mo si siya, babaliin ko ang mga kamay mo. Ako ay kapatid ni Mr. C. Paano mo ako nagawang saktan? Oh? Nakakatawa, hindi ko naaalala si Mr. C ay may daga na katulad mo bilang kapatid. Basura katulad mo ay hindi kailanman naabot sa antas ni Mr. C. Nanginginig ka na ngayon, di ba? Lumuhod at gumapang sa ilalim ng aking mga binti tulad ng uod na ikaw. Pagkatapos ay yumuko ng 3 beses. O sisiguraduhin ko na pumasok kang nakatayo at lalabas kang nakahiga. Humihingi ka ng tawad? Mag-aalay lang ako ng insenso para parangalan ang iyong bangkay. Gusto mo talaga ng mahirap na paraan, ha? Ngayong gabi kukunin ko ang babae mo at papanoorin kita habang nag-e-enjoy ako sa kanya. Marumi ang bibig mo. Hayaan mong linisin ko para sa'yo. Wala.
Mga walang kwentang sundalo kayo. Bakit hindi kayo tumutulong sa akin? Sakta ng gwapong ito hanggang sa manguha siya ng ngipin sa sahig o kukunin ko ang mga paa at kamay ninyo. Atake! Mag-ingat. Siya, manatili ka sa likod ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gas-gas lang ito. Pasensya na at nasali kita dito. Itong gulo na ito, sana hindi ka na nasali. Ang iyong problema ay problema ko rin. Mr. Liang. Ayos ka lang ba? Dapat ba akong tumawag ng ambulansya para sa'yo? Bakit kayo nagsama-sama laban sa akin? Sa tingin mo maloloko mo ako kung hindi mo ibabalik ang 1,000,000 yuan na bigay kasal. Sisirain ko ang buong pamilya mo. Saan ako kukuha ng ganitong pera? Kasalanan ito lahat ni Kisha. Dapat sana ay sinakal na kita noong isinilang ka. Nakatipid sana ako sa lahat ng gulo na ito. Ikaw na walang kwentang anak, hindi man lang makapagpatuloy ng lahi o kumita ng maayos na pera. Ngayon pinaaabot mo ako ng nagbabayad mula sa sarili kong bulsa. Mas mabuti pang alamin mo kung paano kukunin ang perang ito. Kung may mangyari man sa anak ko, baliin ko ang mga binti mo. Anong kinalaman ng anak mo sa akin? Bakit ako magbabayad para sa'yo? Dahil ako ang tatay mo, binigyan kita ng buhay. Hanggat nabubuhay ako, susunod ka sa akin sa lahat. Wala akong pera. Wala akong pakialam. Kung wala kang pera, ipabayad mo sa tambay mong nobyo. Kahit kailangan mo ibenta lahat ng pag-aari mo o ibenta ang iyong dugo at katawan, kunin mo ang pera na iyan. Ang maliit na halagang ito ay wala. Putulin mo ang relasyon kay Xia. At ako'y sasagot nito. Maliit na halaga. Sino ka ba sa akala mo? Basta gwapo ka lang. Nagpapabida ka ngayon? 1,000,000 lang. Ako si Xie Huaijin ay walang pakialam dyan. Che Huajin, hahaha. Ibig mong sabihin ikaw si Mr. C. Kung tunay kang si Mr. C, edi ako na ang tatay niya. Nagmamayabang ka sa harap ko? Katawa-tawa. Paano kung sabihin ko sa'yo siya talaga yon? Sabi ng chismis, si Mr. C bilyonaryo, kung siya nga si CEO C, maglaban tayo sa handog pangkasal. Kung manalo ako, ang mga paa at kamay mo. At ang babae mo ay mananatili sa akin. Kung matalo ako, Kapag natalo ka, maghubad ka at tumakbo sa paligid ng restaurant. Sang-ayon? sige. Bilang tigre ng Jiang City, hindi pa ako natatalo sa laban sa pera. Bakit matatakot sa isang pretty boy? Sang-ayon, magsimula na tayo. Sa buong Jiang City, si Mr. Shi lang ang makakatapat sa yaman ni Mr. Liang. Itong gigolo ay tiyak na matatalo ngayon. Ang resulta ay hindi tiyak. Mr. Liang ay walang katapusang yaman. Imposibleng matalo siya. Xia, iminumungkahi ko sumuko ka na kay Mr. Liang ngayon. Kung hindi, pareho kayong magsisisi ng husto. Tingnan natin kung matatawa ka pa mamaya. Kilos! Dalhin ang mga gamit ko rito. Limang minuto. Ihatid ang aking mga gamit dito. Tingnan natin kung ano ang kaya mong ilabas. Xia, tigilan mo na ang pahiya mo rito. Paano siya makakatalo kay Young Master Liang? Hintayin mo lang. Kung mananalo ako dito, makukuha mo ang iyong bahagi. Salamat po. Hoy! Nasaan ang tropa mo? Hindi mo kayang patunayan ang yabang mo, ha? Takot? Huwag magmadali.
Chi, handa na ang lahat. Mayroon kang magagaling na tauhan, ngunit ang paligsahan ngayon ay hindi tungkol sa lahat ng mga magagarang bagay na ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kayamanan. Nakikita mo ito? Sige, 3 milyon na pera. tamang mga regalo para sa kasal ay nangangailangan ng tunay na pera. Humanda kang mamangha. 3 milyon lang? Iyan na ba ang pinakamahusay mo? Aminin mo na ang pagkatalo sa halip na magkunwari. Ito ba ang bulok na kahoy? Nakakadismaya. Chisha, talagang nagdala siya ng sangang pinulot niya sa kalye. Nagpapakunwari lang. Pinapayuhan kita na sumuko ng maaga. Mabilis, sumali ka sa ating CEO na si Liang. Hahaha. Sumama kay Liang Ming? Ang mukha niyang parang kabayo sa malayo, parang asno sa malapit. Isang tingin lang binibigyan ako ng bangungot buong gabi. Mas gugustuhin ko pang sumunod sa isang gwapong lalaki, kumain ng ipa at ligaw na damo, kaysa tumingin sa pangit na mukha. Nakakasuka araw-araw. May maganda kang panlasa. Anong silbi ng pagiging gwapo? Siya ay ginagamit ang pangalan ni Mr. Sie, isang peke na nagmamayabang. Hindi ba ako nanalo sa round na ito? Nanalo ka? Hindi kinakailangan. Amoy pabango. Pabango? Totoo si Jefes Instituto by Agarwood na katumbas ng timbang sa ginto? Tama. Ito ay agarwood. Imposible, ikaw ay dukha. Paano ka magkakaroon ng agarwood? Peke iyan. Sa pagkakataong ito, ito ay pamana ng pamilya. Garantisadong orihinal. Nung nakaraan, sa isang subasta, nakakita ako ng agarwood. Kalahati lang ang laki nito. Ibinenta ito sa halagang 5 milyon. Ang pirasong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon. Sino ang nanalo at sino ang natalo sa round na ito? Halata naman. Liang Ming, sumusuko ka ba? Hindi ako naniniwala na mayroon pa siyang mga kayamanan ng pamilya. Pampagana lang iyon. Tingnan mo ang pangalawang item. Wow, ang laking brilyante. Magkano ito? Magkano ang halaga nito? Hindi ba ito ang Desert Star? Napakasilaw ng kinang. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 100 milyon. 100 milyon. Ang ganyang mamahaling kayamanan ay maaaring maging ang grand finale piece sa auction. Gwapong lalaki, kita mo ito? Ito ang tunay na artikulo. Isang bihirang obra maestra. Maaari kang magtrabaho ng ilang buhay bilang escort at hindi mo kayang bilhin ito. Talagang klase, ha? Huwag kang magdiwang ng maaga. Ano ito ngayon? Diyos ko, bawat brilyante sa kwintas na ito ay mas kumikinang kaysa doon sa laki. Ang linaw at kulay ay nasa pinakamataas na kalidad. Kung tatansyahin natin ang halaga nito, aabot ito sa napakalaking halaga. Eksakto. Ang naunang brilyante ay maputla kung ihahambing. Walang laban. Alam kong may pera ka, pero hindi ganito kayaman. Nangongolekta ka ng tunay na kayamanan. Ang bodega ko ay naglalaman maraming ganyang bagay. Gusto mo, ipapadala ko sila. Nakakabilib. Liang Ming, ang bagay mo ay puro chip na brilyante. Nakakaawang pagpapakita. Huwag kang magyabang pa. Ang pinakamagaganda kong piraso ay nakatago pa. Mamamalimos ka sa iyong mga tuhod sa lalong madaling panahon. Ito ay nagkakahalaga sa akin ng malaking pera sa mga elite auction sa ibang bansa. Nanalo ako sa mga bid na ito. Mga lehitimong antigo, hindi makukuha ng mga karaniwang tao. Paano ka makikipagkompetensya? Hahaha. Pagtalunin ka ay larong pambata. Aba, ito ang maalamat na nawawalang kayamanan na pinag-awayan ng mga tao sa loob ng maraming taon. Ang Jade Phoenix Crown, ito ang tanging isa ng uri nito sa buong mundo. Hindi kailanman naisip na makikita natin ito dito ngayon. Tama, ang pagkakagawa ay humihigit pa sa mga antigo ng museo. Imposible. 3 sunod na round ang natalo mo. Ito pa rin ang pusta. Peke, lahat ito ay peke. Isang walang kwentang tulad mo ay hindi magkakaroon ng ganoong kayamanan. Dudurugin ko ang mga walang kwentang palamuti.
Sinira niya ito. Ano ang gagawin ngayon? Liang Ming, huwag mong sabihing talunan ka? Hindi ako natalo. Ang mga pekeng ito ay walang patunay. Sinusubukan mo akong lokohin. Ang kapal ng mukha mo. Nasaktan si Mr. Shi. Mr. Z? Ikaw ba talaga si Mr. C? Ang tunay na Mr. Z? Tama. Ako si Xie Huaijin. Chisha, si Mr. Shi ang asawa mo. Tama iyan. Ako ay kay Chisha. Kaibigan ng asawa niya. Kung malaman ni Chi Guoqiang na si Xie Huaijin ang asawa ko, tiyak na gagamit siya ng koneksyon para kumita mula rito. Hindi ko maaaring idamay si Xie Huaijin dito. Nag-aatubili ba siyang aminin ang relasyon natin? Hindi ba asawa mo si Ginoong Xie? Siyempre hindi. Siya ay isang taong inimbita ko para sumuporta. Ginoong Shi. Paano natin haharapin itong lalaki? Ginoong Xie, masyado akong ignorante para makilala ang inyong marangal na presensya. Patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Maawa ka, iligtas mo ang aking kahabag-habag na buhay. Paano mo gustong ayusin ito? Susunod ako sa'yo. Liang Ming, pumayag ka sa taya na ito kanina. Kung matalo ka, maghuhubad ka ng hubad at tatakbo sa paligid ng hotel. Ako, gagawin ko na ngayon? Hubad, tanggalin mo. Ha 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 ha. Nakakahiya ito. Sinira mo ako, magbabayad ka para dito. Ibalik mo ang aking 1,000 na dote. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Para sa'yo. Ginoong Xie, wala akong ibang pagpipilian. Ang aking anak ay malubhang may sakit pero naubos na ang aming ipon. Ang perang iyon para sa dote ay dapat gamitin para sa paggamot ng aking anak. Talaga? May sakit ba si Kibin? Bakit hindi ko alam? Itinago ko sa'yo para maiwasan ang pag-aalala mo. Kung ganoon, dahil may sakit si Chibin, kailangan kong umuwi. Tara na. Uuwi na tayo. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para putulin ang ugnayan sa kanila. Pakiusap. Naku, mahal, ikaw. Teka, paano mo nadala itong masamang babae pabalik? Hindi ba siya dapat na ikakasal kay Liang Ming? Narito ako para bisitahin ang aking kapatid na may malubhang sakit. Ang kapal ng mukha mong hilingin na magkasakit siya. Malusog na malusog si Bin. Bin, siya, nagpapahinga siya sa kanyang kwarto. Hindi natin dapat gambalain siya. Mangyaring maupo, pakiusap. Itong Ginoong kasama ni Kisha, ang CEO ng Shi Group, ang kanyang impluensya ay napakalaki. Mukhang meron siyang malalim na ugnayan kay Chisha. Kung makipagkaibigan tayo sa kanya, ang ibibigay niya sa atin ay maaring higitan si Liang Ming. Mr. G, tulad ng nakikita mo, naubos na namin ang aming ipon. Sa mga gastusing medikal ni Bin, nagastos namin ang 1 milyong iyon para bayaran ang kanyang mga bayarin. Tingnan mo ito. Maari mo bang isaalang-alang ang pagtulong sa amin sa pinansyal? Ang iyong mga pakana ay nagsisimula bago pa man lumamig ang upuan? Nagsimula kang magplano bago pa man uminit ang pwesto mo. Chishia, ayusin mo ang boses mo. Si Bin ay tunay mong kapatid. Tungkulin mong tulungan siya. Talaga bang tinatakasan mo ang iyong tungkulin? Bukod dito, bilang kanyang ina, paano ako magsisinungaling tungkol sa mga bagay na yon? Gutom na ako. Gusto ko ng pagkain. Ito ang iyong malubhang may sakit na pasyente? Ayos ka na, anak. Bakit ka nandito? Ayoko sa'yo. Akala mo gusto kita? Walang modo, walang pagpapalaki. Palaging nagsasalita ng walang kwenta. Masamang bruha. Sobrang sama mo. Palalayasin kita. Ayan, nahuli ka. Ang saya. Umalis ka sa bahay ko. Ikaw bastos? Sige, tamaan mo ako muli. Hamon kita. Gusto mo ng suntok? Nya, hindi mo ako mahuhuli. Ito ang pagpapalaki ng pamilya Chi. Mr. Se, mga bata talaga kung ano-ano ang sinasabi. Pakiusap, huwag mo itong seryosohin. Aya, tingnan mo kung gaano siya ka-energetic. Kung mas makukulit ngayon, mas magiging matagumpay sa hinaharap. 'Di ba? Eksakto. Talaga. Sa ganyang ugali, baka mapunta siya sa pangangalaga ng gobyerno. Oh, Ginoong Xi, sa tingin mo rin ba na si Bin ay magkakaroon ng saysay? Tama ba ako? Hindi mo ba nakikita ang panunuya? Ang pangangalaga ng gobyerno niya ay pagkain sa bilangguan.
Ikaw. Bantayan mo ang iyong bibig. Aba, tama si Ginoong Xie. Ang ating anak ay didisiplinahang mahigpit. Bin, humingi ka ng tawad sa kapatid mong babae. Ngayon, Imposible, hindi ko siya ate. Ibalik mo ang phone ko. Naku naman, malaki ka na. Bakit makikipag-away sa bata? Bata siya at gusto lang maglaro. Hayaan mo siyang magsaya. Huwag kang madamot. Yeah! Sabi ni Mami kapag nag-asawa ka, ang dote mo at iba pa ay magiging akin. Bakit hindi ako pwedeng maglaro ngayon? Mali na mali siya. Ang mga gamit ko, wala akong ibibigay sa iyo kahit isa. Ibigay mo na. Gusto mo? Halika dito at ibibigay ko sa'yo. Ikaw, Ha! Hindi mo maabot! Dapat hinayaan mo akong maglaro. Ngayon ang phone mo ay maliligo. ngayon ay ituturo ko sa iyo kung ano ang kahulugan ng asal. Patay ka! Paano mo nagawang saktan ang nakababata mong kapatid? Lalong lumalala ka, hindi na mapigilan. tama. Bin, masyadong bata pa para maintindihan. Paano mo makikipagtalo sa isang bata? Kung hindi ko aayusin ang bata, aayusin kita ng maayos. Ang mga tao ko hindi madaling bulihin. Mr. Z, ito ay isang maliit na bagay lamang. Bakit pa magulo? Ang bata naglalaro lang kasama si Chishia. Karaniwan siyang napakaayos. Chisha, sabihin mo sa amin, hindi ba? Tama. Palihim siyang nagnanakaw, walang hiyang kumikilos, at ginagawa lahat. Kailangan niya ng tamang disiplina. Ikaw. Ginoong Xie. Ako'y tiyak na personal na tuturuan siya ng leksyon mamaya. Hindi na kailangan mamaya. Gawin mo ngayon. Siya. Paano niya ginawa ang phone mo? Gawin mo rin sa kanya. Wala kang atrasan. Sasakyan kita. Kaya dapat kitang pasalamatan sa pagpapaligo ng phone ko. Para gantihan, paliguan kita. Chisha, ang tapang mo. Kung ayaw mong mawala ang pamilya Chi sa Jiang City, manahimik kayo. Ayo. Anak! Ay nako, ang lakas ng iyak. Parang hindi naman may sakit, 'di ba? Tama ka. Dahil walang sakit, hindi kailangan ang medical expenses. Ginoong Xie, kung hindi dahil sa iyo at kay Chixia, hindi sana tayo napunta sa pagkakautang kay Liang Ming 1.0 milyong yuan na utang. Ikaw ay naglabas ng galit mo. Ngayon kailangan mo kaming tulungan. Kung tutuusin, pamilya pa rin tayo. Tama ba? Sino nagsabing pamilya tayo? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo bang itakwil ang sarili mong ama? Eksakto. Pupugutin ko lahat ng koneksyon sa pamilya Ki. Mula ngayon, balanse na tayo. Wala nang koneksyon. Chisha, ikaw na walang utang na loob. Nagsumikap kami para palakihin ka. Paanong nangahas kang magsabi ng ganyang mga kahiyahiyang salita, huh? Ako ay ang tunay mong ama. Ngayong kasama mo ang isang tycoon, akala mo malaya ka na? Sinusubukan akong iwan, hindi ko papayagan. Ang aking dekadang pangangalaga hindi mabubura, nakakadiri. Hindi ganon kadali. Hindi mo ako inalagaan mula pagkabata. Ako ay naging isang piraso sa pagtawad ng dote. Pamilyang tulad mo, hindi ko kailangan. Ikaw. Mas mabuting huwag kang humarao kay Chixia muli. Kung hindi ako magpipigil. Tara na. Ito ang pinakamasayang araw. Hindi ko pa nakita siya na ganito kasungit dati. Galit na galit siya. Xie Huaijin, nakita mo ba yon? Xie Huaijin, ano bang problema mo? Xie Huaijin, Bakit hindi mo ipaalam sa publiko ang relasyon natin? maliwanag na may gusto siyang iba. Bakit niya to ginagawa sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? May iniwan ako sa sala. Kukunin ko lang. Hoy? Ano bang ginagawa mo? Tigilan mo yan! Maaga pa naman. Oras na para gawin ang dapat gawin ng mag-asawa.
Dati may nararamdaman ako para kay Xie Huaijin. Eh ano ngayon? Xie Huaijin, isang perpektong lalaki tulad niya. Sino ba ang hindi maaakit? Hindi. Tiyak na gusto ako ni Kisha. At least ang mukha ko ay nakakaakit pa rin sa kanya. Kung ganoon, Mr. Jie, ito ang kasalukuyang pinakasikat na pabango para sa mga lalaki. Kung gagamit ka nito, mabibighani mo lahat ng mga babae. tawagin si Secretary Key. Kaya pala bigla siyang humingi ng pabango. Nag-aayos siya para sa kanyang asawa. Sige na agad. Dapat siya gusto ang pabango na ito. Ginongsi, kailangan mo ako? Oo. May problema ang mga dokumentong ito. Tingnan mo. Bakit ang layo mo nakatayo? Lumapit ka. Anong meron kay Xie Huaijin ngayon? Bakit siya nagmumukhang magara at gumagamit siya ng pabango? Ito ang bahaging ito ng mga dokumento. Xie Huaijin, anong ginagawa mo? Nasa opisina pa tayo. Pigilan mo ang sarili mo. Kalmahan mo lang. Walang maglalakas loob na pumasok nang wala ang pahintulot ko. Ikaw ang bahala sa kanila mismo. Kailangan kong umalis. Bakit siya? Biglang naging napakagwapo ngayon? Anong nangyayari? Naakit na naman ako sa kanya. Jin, nagkaputo lang daloy ng pera ng aming pamilya. Lahat ng proyekto ay suspendido. May utang kaming bilyon. Kung hindi mo kami tutulungan, tapos na kami. Ito ay isang maliit na leksyon para sa iyo. Mula ngayon, layuan mo si Kisha. Lumaki tayong magkasama. Bakit mo to ginagawa sa akin? Binalaan kita ang mga nang-aapi kay Kisha ay magbabayad. Sisirahin mo ang pamilya ko. Para sa babaeng ito na si Kisia? Anong ginawa niya sa'yo? Gold digger lang siya, mapagpanggap na sosyalera at walang ayos na may bahay. Kontrolin mo ang dila mo kung ayaw mong mabankrupt. Lumabas ka. Jin, sagutin mo ko sa huling tanong. Nitong mga nakaraang taon, wala ka bang naramdaman para sa akin? Xie Huaijin, so ikaw pala ay gusot kay Shen Shiwei. Lahat ng pabangong iyon at pag-aayos mo ay para sa kanya? Huwag mo akong hawakan. Wala akong naramdaman para sa'yo. Lumayo ka sa akin. Xie Huaijin, hindi ko akalain na hahamakin mo ako ng ganito. Tandaan mo ito, ikaw at si Kisha ay magkaibang mundo. Walang kinabukasan para sa inyong dalawa. Pasensya na talaga. Kisha, Monitor. dahil graduate na tayo, wag mo na akong tawaging monitor. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Ang galing ng pagkakataon, dito ka rin nagtatrabaho. Monitor. Hindi, Chenyi. Nakakahiya talaga. Pagkatapos lang nating magkita, nadumihan ko na agad ang damit mo. Mukhang mahal itong damit mo. Bayaran na lang kita. Wala yon. Lalabhan ko na lang mamaya. Sa totoo lang, dapat magpasalamat ako sa kape na to. Kung hindi, hindi tayo magkikita.
Tinanong ko ang lahat pero walang may bago mong numero. Nawala kasi ang phone ko dati kaya pinalitan ko rin ang SIM card. Pero bakit hindi kita nakikita sa opisina? Oh, kakalipat ko lang mula sa branch nung nakaraang linggo. Siyang ka pala, swerte ang pagkikita natin ganito. Magkita tayo pagkatapos ng trabaho. Meron kasiyahan kasama ang mga kaklase noong kolehiyo, pasalubong na dinner para sa akin. Matagal mo na silang hindi nakikita. Sa totoo lang, ayaw ko munang harapin si Shi Huaijin ngayong gabi. Mas maganda ang reunion. Sige, pupunta ako. Buti naman, isasama kita pagkatapos ng trabaho. Sige. Mr. Shi, ang mga dokumento para sa pirma mo. Sige. Nasaan si Chisha? Hindi ko siya nakikita. Nasa tea room si Madam. Pumunta siya sa tea room. Bakit hindi pa siya bumabalik? May problema ba, Mr. Shi? Wala. Nauuhaw ako. Gagawa ako ng kape. Ako na ang gagawa para sa'yo. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Hindi ko inakala na si Mr. Shi ay tsundere pala. Ang clingy niya. Sige, pupunta na ako. Sige, isasama kita doon pagkatapos ng trabaho. Okay. Chisha, naglakas loob ka na. Saan ka pupunta? Mr. C. Ano bang pakialam mo, Mr. Z? Kasama mo si Shen Shuwei na nag-ambivalent. Ngayon ako naman, gago. Mr. Shi, magkakaroon kami ng gathering. Ito ay welcome party para sa akin. Sino ka? Anong relasyon nyo? Mr. C, na-transfer ako mula sa branch noong nakaraang linggo. Tagapamahala ng departamento, sina siya at ako ay magkaklase noong college. Ako si Chen Yi. Magkaklase lang sa college pero magkaklase kami nung high school. Siya, kalihim ki, tawagin ang mga kasamahan sa trabaho gamit ang titulo. Walang personal na ugnayan sa oras ng opisina. Ano ang ibig sabihin ni Shi Huaijin? Sinasabi bang huwag akong makialam? Huwag kalimutan ang aking posisyon? Mayroon siyang apurahang trabaho ngayong hapon. Kinakailangan ng overtime. Hindi siya makakadalo. Anong apurahang trabaho? Bakit hindi ako naabisuhan? Sinasabi kong mayroon ka niyan. Ano? Sabik na mag-date ha? Kanina, todo ang pagiging malapit mo kay Shen Shuwei. Ngayon, ako naman ang inaaway mo? Mapagkunwari, mga api sa mga empleyado. Palaging pinagsasamantalahan ang iyong mga manggagawa. Wala yon. Ngunit ang pagtitipong ito ay talagang bihira. Lahat tayo ay nagtapos ng ilang taon na ang nakararaan. Matagal na tayong hindi nakikita. Sige, tiyak na dadalo ako. Ang kumpanya ay nagbabayad ng sweldo para sa mga sesyon ng chismis. Kalihimchi, bumalik sa trabaho kasama ako. Nakakainis ito. Alam ba ni Kisha na siya ay isang babaeng may asawa, nakikipag-date sa ibang lalaki? Ang kaklase niyang iyon malinaw na may gusto sa kanya. Hindi pwede. Kapag oras na ng uwian, pipigilan ko siya. Hindi ko siya palalampasin. Pagsara ng pinto ng malakas, sobrang dramatiko pa. Hindi ka panipaniwala. Ikaw at ang iyong kaibigan noong bata ay maaaring mag-flirt buong araw. Wala akong sinabi. Ngunit hindi ako maaaring makihalubilo? Sige, pupunta pa rin ako. Kahit na magalit si Chisha mamaya, hindi ko siya pwedeng paalisin. Nasaan si Chisha? Inutusan ni Madam na paalisin siya ng maaga ngayon. Umalis siya mga kalahating oras na ang nakalipas. Hanapin ang kanyang kasalukuyang lokasyon sa loob ng 5 minuto. Naunawaan. Halika. Salamat! Bakit tayo lang ang narito? Nasaan ang iba pang mga kaklase? Chisha, kailangan kong humingi ng tawad. Ako ay nagsinungaling sa iyo. Ang totoo, tayo lang dalawa ang narito ngayon. Chisha, may nararamdaman ako para sa iyo noon pa man. Gusto kong magtapat nung reunion ng graduation, pero ikaw ay hindi dumalo. Pagkatapos noon, nawalan na ako ng ugnayan sa iyo. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng milagro, nag-cross ulit ang ating mga landas. Chenyi, pinapahalagahan ko ang iyong nararamdaman, ngunit may asawa na ako. May asawa ka? Oo, may iba akong dapat asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Chisha, hindi ba tayo pwedeng kumain bilang mga dating kaklase? Chenyi, bilang isang babaeng may asawa,
Batid ang iyong nararamdaman, ang kumain kasama ka ay walang galang sa'yo at sa aking asawa. Kisha, yung bouquet na yun mula ilang taon na ang nakaraan, hindi ko na naibigay sa'yo. Kahit papaano, kunin mo ito. Allergic ako sa pollen. Lumayo ka sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bakit ito parang nahuli sa akto? Ginoon siya, ang ganda ng pagkakataon. Nandito ka rin. Hindi coincidence. Pumunta ako para kay Kisha. Tapos na ang oras ng trabaho. Bakit ka nandito para makita si siya ng personal? Kailangan ko siya dahil ako... Dahil ako hindi pa tapos ang trabaho ko. Ginoong siye. Pinag-overtime mo ba ako? Ang relasyon ko kay Hwaijin dapat manatiling lihim. Malapit na ring matapos. Eksakto. Hindi pa tapos ang trabaho pero nandito ka nanliligaw. Ang hindi angkop, sumama ka sa akin. Hindi ko napansin si Jinong siya ay workaholic pala. Anong ginagawa mo? Nakakakita ng matandang kaklase na iyak ka dahil sa isang bouquet? Ngayon, hindi man lang ako makakuha ng halik? Siya, Hwaijin. Ganyan na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Oo. Na-emote ako sa bulaklak at umiyak ako ng todo. Satisfied ka na ba? Talagang siya ang may sala. Pero kapag nakikita ko siyang umiiyak, lumalambot ang puso ko. Ano ba yan? Pero sa pagkakataong ito, hindi ako uunang susuko. Prinsipyo ito. Saan ka pupunta? Matutulog ako sa sala. Bawal yan. Hindi ito opisina at hindi ka amo ko. Ang ginagawa ko hindi mo kailangan aprubahan. Pero ako ang asawa mo. Sa bahay na ito, hindi dapat magkahiwalay ng tulugan ang mag-asawa. Kahit anong kwarto ang piliin mo, may susi ako sa lahat ng iyon. Bahala ka. Siya, binili kita ng kape. Inumin mo habang mainit. Chen Yi, hindi mo kailangang gawin ito. Sinabi ko na sa'yo last time, may asawa na ako. Alam ko, pero gusto ko pa ring maging mabuti sa'yo. Pakikuha mo na lang. Isipin mo na lang na kabaitan ng katrabaho. Chen Yi. Ang mga dokumentong hiniling ko, tapos na ba? Mr. C, hindi pa. Ang deadline dapat ay next week. Kailangan ko ngayon, bago magtanghali, tapusin at ipadala agad-agad. Ito, May problema ba? wala. Mr. C, magsisimula na agad. Wala bang nagturo sa'yo na huwag tanggapin ang mga bagay mula sa mga estranghero? Hindi siya estranghero. Kami ay magkaklase noong kolehiyo. Iniinom ko ito. Ibigay mo na. Kung gusto mo ng kape, gagawa ako para sa'yo mamaya. Tungkol sa tasang ito ay mapupunta sa basura. Ano ang problema niya? Naglalandi kay siya sa harap ko mismo? Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari kapag wala ako? Shit. Mr. Shi, ano ang problema? Si Chen Yi ay tila medyo may kakayahan. I-assign siya sa mas maraming proyekto ng kumpanya. Panatilihin siyang abala sa loob ng 3 buwan na diretso. Oh, asikasuin ko ito agad. Gayun din, ipaghanda ang koponan para palawakin ang aming operasyon sa Africa. Pagkatapos, itatalaga namin si Chen Yi sa isang 3 taong overseas assignment. Tingnan natin kung paano siya magpapatuloy sa paglalapit-lapit kay Xia noon. May nagsiselos. Si Chen Yi ay nasa malaking problema ngayon.
Mr. Shi, bago ko makalimutan, narito ang inyong custom wedding ring. Lahat ng iba pang hiniling ninyo ay inihanda na rin. Shaki? Nasaan si Shaki? Gusto kong makita si Shaki. Lumabas ka rito ngayon. Si Gokyang, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa pera, syempre. Dumating si Liang Ming para maningil at binugbog ako ng ganito. Sabi niya kung hindi ako magbayad agad, puputulin niya ang 2 kong kamay bilang bayad. Bilisan mo at bigyan mo ako ng 1 milyon. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Sinayang mo ang pera ng dowry. Ngayon lalapit ka sa akin? Mukha ba akong tanga sa'yo? Kung pakakasalan mo lang si Liang Ming, hindi ko kakailanganin ang milyong ito. Noong nakaraan pinrotektahan ka ni Mr. Z pero hindi ngayon. Mas mabuting sumunod ka sa akin at ibigay mo sa akin ang pera na yan. Huwag mong kalimutan, wala na tayong relasyon, wala na tayong connection ngayon. Ang mga problema mo ay wala na sa akin. Itong kalokohang cutting ties. Binigyan kita ng buhay. Gagawin mo ang sinasabi ko. Ibibigay mo sa akin ang pera na yan. Kung hindi mo ibigay, hindi ako aalis. Walang makakakuha ng kapayapaan. Lahat, halika at tingnan. Pinalaki ko siya sa loob ng 20 taon. Para sa kanya, utang ko ang 1 milyong yuan. At ano ang nangyayari? Sumisiksik siya kasama ang gwapong lalaki na iyon. Tinatakwil niya ang kanyang pamilya. Ito ay lubos na walang puso. Totoo ba ito? Gaano siya kawalang hiya? Para habulin ng ilang lalaki, iiwan niya ang sarili niyang ama? Mukha siyang napaka-elegante, ngunit nagtatago ng ganyang kapangitan sa loob. Ito ay sobrang malupit. Si Gokyang, tigilan mo ang pagbabaluktot ng katotohanan. Bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Ang pamilya namin ay nalulunod sa utang at ikaw ay lalayas na walang bayad. Tatanggi ka na sa sarili mong ama ngayon. Desidido ka na hindi ako bayaran. Oo, hindi ako magbibigay sa'yo ng kahit 1 sentimo. Ano ang gagawin mo? Saktan mo ako? Walang utang na loob. Sa tingin mo, Teka, hindi ganyan si Chisha, binabalaan kita. Patuloy kang magdulot ng gulo, tatawag ako ng seguridad. sino ka ba? Isang batang may sipon naglakas loob na mag-lecture sa akin. Binigyan ko siya ng buhay. Utang niya sa akin ang kabayaran. Iyan ang natural na kaayusan. Ako ang tagapamahala ng departamento, iharap mo sa akin ang iyong mga issue. Tagapamahala. Ikaw ang sekretong kasintahan niya, hindi ba? Ang babaeng ito ay may asawa, ngunit nagpapakita pa rin ng sarili ng aakit ng mga lalaki sa kaliwat kanan. Dahil pinoprotektahan mo siya, bakit hindi mo bayaran ang kanyang 1 milyong yuan na utang? Ginoong Xie, emerhensya, ang ama ni Ginang ay sumugod sa kumpanya, gumagawa siya ng eksena, humihingi ng kabayaran kay Ginang. Si Chisha ay talagang ikinasal? Pero noong isang araw lang, nakita ko si Chenyi na sobrang lapit kay Chisha. Kaya ganyan pala ang relasyon nila. Nakita ko rin, napakawalang hiya nila. Tigilan niyo ang pagkalat ng chismis. Ako, hinahabol ko lang si Chisha. Hinahabol mo pa rin siya? Sasabihin ko sa'yo, nagpapakatanga sila. Itong anak ko ay palaging pabigat. Ngayon wala na siyang hiya. Una kay Jishi. Ikaw ang walang hiya. Hindi mo kayang buhayin ang pamilya. Ipinagbibili mo ang anak mo para sa bigay kaya. Ngayon, may lakas ng loob ka pang pumunta rito at mag-iskandalo? Walang utang na loob. Lakas mong magsalita sa akin, tuturuan kita ng respeto. Ngayon, bubugbugin kita hanggang sumunod ka. Chisha, ingat. Umalis ka sa harapan ko. Ako. Tama na. Siya, okay ka lang? Okay lang ako. Che, ikaw, anong ginagawa mo rito? Binalaan na kita na lumayo kay Chisha. Mukhang gusto mong mamatay. Ginoong She, wala akong magagawa. Pumunta lang ako para humingi ng pera. Gusto mo ng awa ko? Wala kang muwang. Ipapakita ko sa iyo ang halaga ng pananakit kay Xia. Dalhin siya. Kung hindi ako makakaligtas, hindi rin ikaw. Si Huijin, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Xia, manatili kang ligtas. Dumudugo ka. Huwag mong sabihing ayos ka lang. Alam mo ba kung may mangyari sa'yo, mawawala ako? Ano? Kalimutan na. Huwag kang gumalaw, dadaling kita sa ospital. Buti na lang hindi tinamaan ang mahahalagang bahagi. Sabi ng doktor, malalim ito, siguradong masakit ito. Sa totoo lang, masakit talaga. Tingnan mo kung bumubuka ang sugat. Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw.
Kung patuloy kang kumikibot, baka muling bumuka ang sugat. Noong nasaktan ako kanina, mukhang nag-aalala ka. Nag-aalala ka ba para sa akin? Siyempre hindi. Nakonsensya lang ako sa pagpapakita ng pangunahing kagandahang asal ng tao. Wala nang ibang dahilan? Ano pa bang dahilan? Parang dahil gusto mo ako. Kalokohan! Hindi kita gusto! Hindi. Mali ang intindi ko. Anong ginagawa mo? Ayos lang, kaya ko. Pwede ka nang umalis. Si Chi ay mag-aalaga sa akin. Dahil wala kang pakialam. Talagang masakit. Okay, sige. Nagmatigas lang ako. Gusto kita. Talaga. Che Huaijin, niloko mo ako. Xia, gusto ko lang marinig mong sabihin. Iabot mo ang kamay mo. Ano na? Nasira ang orihinal na singsing. Ipinakustomize ko ito ng espesyal. Ang diamante na ito ay tinatawag na Pink Heart. Ito ay sumisimbolo ng pag-ibig na kakaiba. Gusto mo ba ito? Oo, ang ganda. Chisha, madali kang kumbinsihin. Pagbibigay sa'yo ng random na singsing, nagpapasaya ba sa'yo? Nasa opisina lang siya nakikipag-flirt kay Shen Shiwei. Xia, uwi na tayo. May gusto akong ipakita sa'yo. Pero ang sugat mo, Wala lang iyon. Hiniling ko sa doktor na palakihin ng bahagya ang kondisyon ko. ikaw, Tama na ang usapan. Tara na. Sige, tayo na. ano ito? Xia. Maligayang kaarawan. Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Ang panpalala sa birthday ng asawa ko ay tungkulin ng isang asawa. Inihanda ko ito matagal na. Inihanda mo ba ang liham na ito? Nang maaga rin? Ang liham na ito ay para kay Kisha na estudyante sa high school. High school? Ang nakaraan ko, alam mo lahat yon? Sa totoo lang, alam ko mula pa sa simula. Buksan mo at tingnan. Sinasabi mo ba na gusto mo ako mula noong high school? Sinasabi mo ba na gusto mo na ako mula noong high school? Sa lahat ng oras na ito? Palihim mo akong minamahal? Ako ang unang pag-ibig mo? Oo. Paano nangyari ito? Nananaginip ba ako? Hindi ka nananaginip siya. Kung nilapitan kita ng mas maaga, nag-confess nung high school, mas marami sana tayong magagandang alaala. Pero noon gusto mo si Shen Shiwei, di ba? Palagi mong akala may nararamdaman ako sa kanya? Hindi ba totoo yon? Wala akong kahit anong romantikong damdamin para sa kanya. Ako, si Xie Huaijin, minsan lang nagmahal ng isang tao mula pa noong simula. Ikaw, Kisha. Pero lagi kitang nakikita na sabay kayong umaalis ng eskwelahan. Magkakaibigan ng mga pamilya namin, kaya mas madalas kaming nagkikita. Bukod doon, hindi ako nag-uumpisa ng usapan sa kanya. So nagsiselos ka noon? Hindi ako. Nasaktan ba kita sa sugat mo? Niloko mo ako. Sa pag-ibig at digmaan, lahat ay patas. Tulungan mo akong pumili.
Wala namang maganda. Ito, Masyadong makintab. hindi naman. Elegante pero uso. Mukhang maganda. At saka bagay dito sa damit ko. Sige, itali mo para sa akin. Okay. Hindi masama, 'di ba? Gantimpala mo. Ginong Xie, sumasakit ba ang iyong lalamunan? Ayusin ko ba isang pribadong doktor para sa iyo? O Ginong Xie, ang iyong kurbata ay bagay na bagay sa iyo. Pinagmumukha kang guwapo. Ang kurbata na ito, Nongoyo, ay pinili mismo ni siya. Oh, ang galing ng panlasa ni Ginang Xie. Siya pa nga ang nagtali nito para sa akin kaninang umaga. Ang lambing-lambing niya. Ang galing ni Ginang Xie. Ang lapit niyong dalawa. Natural lang. Magsagawa tayo ng biglaang inspeksyon ngayon. Sabihin mo na lang, gusto mong magyabang? Buwisit na loko. Nasaan ang walang pusong punong ehekutibong opisyal ko? Ang braised chicken na kinain natin ay masarap. Sa tingin mo ba darating si Kisha sa opisina ngayon? Mahihiya siyang pumunta. Siya ang dahilan ng injury ni Mr. C. Tiyak na may kasalanan siya. Kung ako sa kanya, magre-resign na ako. Totoo, sabi ng tatay niya tumakas siya kasama ang isang lalaki para sa 1,000,000. Naniniwala ka ba? Mukhang totoo, ang manloloko na mga akit. Una, hinabol niya si Mr. C at tinanggihan, tapos nakipagrelasyon kay tagapamahala Chen. Ngayon naman sa isang playboy sa labas? Sabi nila ang tea room ay ang headquarters ng chismis. Ngayon ko na-gets kung bakit. Sa mga araw na ito, mga walang hiyang tao mas mabilis umasenso. Masyado tayong disente. Minsan sana kaya ko ring maging ganun ka walang hiya. Gusto niyong matulad sa akin? Tawagin ninyo akong nanay at tuturuan ko kayo para maging katulad ko. Ang tapang mong magsalita ng ganyan, ang bastos mo. Mas mabuti ng bastos kaysa manira. Nagkakalat ng chismis sa likod ko? Humingi kayo ng tawad. Hindi pwede, bukod pa, alam ng lahat ang mga kalokohan mo. Ang kapalaran na kayo lang dalawa ang nahuli. Chisha, magkakolaborasyon tayo. Huwag mong gawing awkward ito. Awkward? Hindi pa ako nagsisimula, subukan mong mabuhay na may hiya. Ikaw ay isa lang manggagamit na walang utang na loob. Hindi kami hihingi ng tawad. Ano bang magagawa mo? Hindi kami mga isda sa iyong lawa. Ang mga salita mo ay walang kabuluhan. Tara na. Humingi ka ng tawad ngayon o hindi ka aalis. Ang kapal mo namang humawak sa akin. Bitawan mo ako. Sumugod si Kisha dahil totoo ang mga chismis. Paghiwalayin sila. Tigilan nyo na ang away. Sobra na ito. Nag-aaway sa opisina. Grabe ito. Chisya, pagkatapos ng eksena ng tatay mo dito 2 araw lang ang nakalipas, ngayon ikaw naman ang gumatong, puro ka na lang drama. Sila ang nagkalat ng kasinungalingan. Nahuli ko sila mismo. Kung hindi sila humingi ng tawad ngayong araw, tatawag ako ng pulis. Usap-usapan lang naman sa opisina yon. Bakit masyado mong sineseryoso? Ang mga biro? Umamin ka kay Mr. Shi, niligawan mo si Chen Yi. Sabi ng tatay mo kumuha ka ng 1,000,000 dowry. Nakita namin lahat ng kahihiyan. Isa ka lang 2 mukha na maninira ng pamilya. Ano, hindi mo kaya ang totoo? Tama. Kung ang chismis ay katotohanan dahil lang nakita mo, nakita kita at ang tagapamahala sa romantikong restaurant noong nakaraang weekend. Ibig sabihin ba nandaraya siya at ikaw ang kabit niya? Bakit hindi kayo tumatawa? Hindi ba nakakatawa ang biro ko? Ay, huwag niyo akong pansinin. Nagkukwentuhan lang. Huwag niyong personalin. Chisya? Paninirang puri ito. Gumugulo ka sa operasyon. Pwede kitang sisantihin dahil dito. Sisantehin ako? Hindi papayag si Xie Huaijin.
Tumulong ang tagapamahala sa pagtatayo ng imperyo ni Xie. Ikaw ay sekretarya lamang. Bakit papabor si Mr. Xie sa iyo kaysa sa kanyang pinakamatapat na tagapamahala? Dahil ako ang asawa ni Xie Huaijin. Nakakatawa naman. Si Mr. Z ay hayagan kang tinanggihan pero naglakas loob ka pa ring mangarap na ang isang maya ay maging isang phoenix. Anong laking kalokohan. Sinasabi mong ikaw si Mrs. Chi? Nasaan ang iyong patunay? Ako, Hindi siya nangangailangan ng patunay. Mr. Z, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na ang sarili kong asawa ay binubuli sa sarili kong kumpanya. Mrs. Chi? Mr. G, siya talaga ang asawa mo? Ano, may problema ka ba doon? Wala, Mr. G, wala akong tutol. Ano ang problema? Nandito si Xie Huaijin. Bakit kayong lahat bigla na lang nawalan ng imik? Nasaan ang mga masasakit na salita ninyo? Hindi ba't kanina pa kayo tinatawag akong maninira ng pamilya at walang hiya na mga akit? Sino ang nagbigay ng permiso sa inyo na mambuli sa asawa ko sa aking kumpanya? Ituring ninyo ito bilang inyong resignation notice. Mr. Z, kami ay humihingi ng tawad. Pakiusap, huwag ninyo kaming tanggalin. Mrs. J, taos puso kaming nagsisisi, patawarin ninyo kami. Mr. J, nagbibiro lang kami ng walang masama. Kay Mrs. Shi. Walang masamang intensyon. Mga biro, ginagawa ninyong katatawanan ang asawa ko? Ang kapal ng mukha ninyo. Binabaliktad mo ang mga katotohanan. Tumanggi kang harapin ang katotohanan. Simula ngayon, tanggal ka na. Ipapaalam ko sa lahat ng negosyong may kaugnayan sa siya na itim listado ka. Ano? Mr. J, nagkamali ako. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ka aalis ngayon, aalisin ka ng seguridad. Para sa iba pa, pagpapabaya sa inyong mga tungkulin at pagpapakalat ng chismis, lahat kayo ay tinatanggal. Si Keisha ang asawa ko. Kung may magpakalat ulit ng chismis, hindi nyo magugustuhan ang mga kahihinatnan. Naiintindihan? Oh, Mr. Z. Xie Huaijin. Tara, lumabas tayo pagkatapos ng trabaho. Magmumungkahi na lumiban sa trabaho sa harap ng CEO, nagiging matapang ka. Ikaw ang CEO, ako ang asawa ng CEO. Tara, tingnan mo ang ganda ng panahon ngayon. Mag-date tayo. Sige, kahit anong gusto mo. Tapusin ko lang ang mga file na ito, saka tayo aalis. Sige, baba ako para kumuha ng inumin at maghihintay sa'yo. Bilisan mo. Oo. Chisha, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa iyo, si Huaijin ay dapat na nagpakasal sa akin. Ang pamilyang Shen ay hindi magbabangkarote. Sana mawala ka na lang. Kung mawala ka, Xie Huaijin. Kisha, mamatay ka? Sisiya. Siya, manatili ka sa akin. Tiwala lang. Dadalhin kita sa ospital. Doktor, ano ang kalagayan ni Keisha? Ang kanyang kalagayan ay hindi maganda. Nagpapatatag na siya, wala na sa kritikal na panganib, ngunit walang palatandaan ng paggising. Kailan siya mamalay tao? Malubhang panlabas na trauma, nagdulot ng pinsala sa utak na nagtulak sa kanya sa isang malalim na pagkawala ng malay. Kung hindi siya gumising agad, maaaring hindi na siya gumaling. Ano? Gayunpaman, nararamdaman niya ang panlabas na mga pampasigla. Dapat mong patuloy na makipag-usap sa kanya. Siya. Huwag mo akong iwan mag-isa. Ipinapangako mo ba?
Ginoong Xie, naresto si Shen Shiwei. Ang kaso ng tamaan at takbo ay kasalukuyang nililitis. Itutulak namin na matanggap niya ang pinakamataas na sentensya. Mabuti, gawin mong malinaw. Gusto ko siyang maranasan ng impyerno sa bilangguan. Magdurusa siya bawat segundo dun. Naintindihan, Ginoong Xie. Isa pa, ang kontrata na 10 bilyong yuan ay bukas. Gusto mo bang ako ay... Ginoong Xie, oh? Ginoong Xie? Saan ako? Siya? Gising ka na sa wakas, siya. Xie Huaijin. Bakit mo ako hawak? Siya. Doktor, tawagin ang doktor. Ginoong Xie, ang asawa mo ay walang malubhang problema sa ngayon pero ang aksidente sa kotse ay nagdulot ng pagkalog ng utak na nagdulot ng pagkalimot sa nakaraan. Sa madaling salita, pagkawala ng alaala. Teka, kasal na ba tayo? Si Huaijin ay parehong ang aking gusto at asawa. Naging may asawa na ako mula sa isang estudyante sa kolehiyo pagkatapos ng isang panaginip. Hoy, binabalaan kita! Lumayo ka sa akin! Lumapit ka pa at ako ay... Gagawin ko. Siya, doktor. Kahit pagod, ang gwapo-gwapo niya. Kailangan ko lang iunat ang aking mga binti pagkatapos mahiga ng matagal. Huwag mong masyadong isipin. Hindi naman. Naisip ko lang na baka gusto mo ng tulong. Muntik ko nang makalimutan. May asawa na ako? May anak na ba ako? Gusto kong magtanong ng isang bagay. Alam mo na. Ano? Yung bagay na yon. Kung hindi ka malinaw, paano ko malalaman? May anak ba tayong dalawa? Gusto mo ng anak, pero ang kalusugan mo ngayon ay hindi angkop para magbuntis. Pagkatapos mong gumaling, kakausapin natin ang doktor at gagawa ng plano para mabuntis. Teka, tigil. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, nako, magpasalamat ka na wala tayo nun. Ayaw kong biglang maging isang nanay magdamag. Huwag kang gumala. May cast ang binti mo. Hindi mo ba napapansin? Tawag ka ng nurse. Kailangan mo ng banyo. Aha. Maaari ka bang kumuha ng nurse? Bubuhatin kita. Huwag, ikaw ay isang CEO, hindi ito trabaho mo. Kunin mo na lang ang nurse. Siya, mag-asawa na tayo, matutong umasa sa akin. Nakakahiya naman. Huwag mong sakalin ang sarili mo. Matulog ka na, mananatili ako dito. Ito ay dapat parang bulaklak ng lotus na namumulaklak sa tubig. Ano ba itong magandang gawain sa umaga? Gising ka na, gutom? Si nanay at ang iba ay magdadala ng almusal mamaya. Ngayon na. Kailangan kong mag-ayos agad. Tulungan kita. Hahalikan ba niya ako? Unang halik ko yan. Dapat ba akong pumikit?
Mandaya. Uy. Sige, ayan na. Nasa baba na sila. Sasalubungin ko sila. Pagod ka ba? Sasabihin ko kay nanay na huwag na masyadong magtagal sa susunod. Kailangan mo ng tamang pahinga ngayon. Hindi naman. Talagang gusto ko ang nanay mo. Ibang-iba siya sa naisip ko. Napakabait at masaya siyang kasama. Basta masaya ka, papupuntahin ko sila ulit bukas para makita ka. Hindi na kailangan. Masyadong abala para sa kanya na pumunta ng paulit-ulit. Paano kung ma-discharge ako? Okay na ako ngayon. Pwede akong magpagaling sa bahay. Sige na, pakiusap. Ang lungkot dito mag-isa. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Sabi ng doktor, maganda ang paggaling mo. I-discharge ka namin mamayang hapon. Ibig bang sabihin makikita natin ang mga magulang mamayang hapon? Hindi kami nakatira sa kanila. Hiwalay kami nakatira. Dahil bagong kasal pa lang tayo, mas mabuting magkahiwalay muna. Ito ba ay sarili kong kwarto o magkakasama tayo? Ito ba ay aking pribadong kwarto o para sa ating dalawa? Ang mag-asawa ba karaniwang hiwalay matulog o magkasama? Iba-iba ang bawat mag-asawa. Maliwanag pa, anong ginagawa mo? Nagluluwag lang ako ng damit para lumamig. Ano ba ang nasa isip mo? Wala akong iniisip. Ayoko lang na maabuso ka. Para sa isang tulad mo, ang pag-order sa'yo bilang escort ay kakailanganin ng hindi bababa sa 5 digit. Ano ba ang sinasabi ko kanina? Hinihiling kay Shiwai Jin na maging escort? Ako ang CEO ng Xi Group at ginagawa mo akong parang escort? Wala ba talaga akong halaga? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hayaan mong bawiin ko sa'yo. Sige, paano mo balak bayaran ako? Bibigyan kita ng pera. Ituring mong bayad sa paningin. Para sa akin, mayroong bagay na mas mahalaga kaysa pera. Paano ka naging ganito, manyak? Sa tingin ko matutulog akong mag-isa ngayong gabi. Nawala ang kanyang alaala. Sa palagay ko, hindi tayo dapat magmadali. Hayaan mo akong formal na humingi ng tawad. Sige. Mapapatawad kita. Pero gusto kong lumabas. Hindi ka pa ganap na gumaling. Ilalabas kita kapag mas maganda ang pakiramdam mo. Sang-ayon? Sige, lalabas tayo. Ilalabas kita bukas. Tigilan mo na ang pag-iyak. Nag-promise ka, wala nang bawian. Ikaw, munting maluloko. Xie, si Mrs. Xie ay nakakaranas ng mga flashback ng memorya na nag-trigger sa kanyang isip. Sa pamamagitan ng chain reaction na ito, bumalik na ang kanyang mga alaala. Tungkol naman sa mga pinsala sa kanyang binti, mga sugat lang ito sa balat, walang seryoso. Siya, nabawi mo na ba ang iyong mga alaala? Naalala ko na ang lahat ngayon, Che Huaijin. Salamat sa pananatili mo sa tabi ko.
Ang gandang balita ito. Ngayong gumaling ka na, ituloy na natin agad ang kasal natin. Ipapahayag ko sa buong mundo na ikaw ang aking nobya. Oo. Siya, ibibigay ko sa iyo ang napakagandang kasal. Magsisimula na ang seremonya ng kasal. Mangyaring tanggapin ang nobya at nobyo. Magaling. Binabati kita. Ang perpektong pagkakapareha. Isang pagsasama na gawa sa langit. Ang perpektong mag-asawa na nakatakdang magkasama. Ang perpekto. Sila ay talagang perpekto para sa isa't isa. Chisha, pakasalan mo ba ako? Oo. Oo, ang galing nito. Napakainit ng puso. Ang ganda ng nobya. Chisha, mahal kita. At mahal din kita si Huaijin. Napakahusay.